Manila, Philippines, a bill pushing for the imposition of the death penalty by firing squad for government officials convicted of corruption and other grave cases was filed before the House of Representatives under House Bill number 11211 or the Proposed Death Penalty for Corruption Act. Kahit mapasa to, ma-challenge to sa sa Supreme Court. Will this be a law? Itong sinasabi na death by firing squad. Ako po personally, I don't think it will become a law. Personally, feeling ko hindi magiging batas to. Hindi lang dahil sa hindi paperman yan ng mga kongresista. Pero baka pumasok dito sa excessive fines and degrading and inhuman punishment ng Constitution. May provision kasi bawal yan. Lalo na mga kotsero kung firing squad. That's degrading. Grabe po yung mga nagre-request. Na sana maging totoo ito. Kasi ito kasi yung balita. Death by firing squad for corrupt officials. Government officials push bitay daw sa mga nagpa-plunder. Tulad ni Sara Duterte. Manila, Philippines, a bill pushing for the imposition of the death penalty by firing squad for government officials convicted of corruption and other grave cases was filed before the House of Representatives under House Bill number 11211 or the Proposed Death Penalty for Corruption Act, filed by Zamboanga City 1st District Representative Kimer Adan Olaso. Conviction for the following cases will merit the death penalty. Firing squad old school Sana sinabi nyo na lang, death by hanging, di ba? Yung tali. Para nakamura pa tayo sa bala. Mahal-mahal ng bala ngayon. So, kapag daw ang kaso ay graft and corruption as defined under RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds as defined under the Revised Penal Code, and plunder as under RA number 7080. Ayan. Kahit mapasa to, ma-challenge to sa sa Supreme Court. Pero mga kotsero, ito yung kanyang explanatory note ng kanyang bill. Medyo mahaba lang po, medyo maliit po yung font, pasensya na. Basahin ko na lang yung salient parts. Corruption remains one of the gravest threats to the Philippines' social, economic, and political development. Despite the existence of numerous laws aimed at combating graft, malversation, and plunder, the persistence of these crimes suggests that current measures are insufficient to deter public officials from engaging in corrupt practices. Tama yung marami na tayong batas tungkol sa plunder, tsaka corruption. I think mga kotsero, ang problema is not the lack of laws or even the severity of penalties. Hindi yun ang kulang Ang kulang kasi enforcement. Ilan lang ba out of the hundreds and thousands of politicians na meron tayo sa Pilipinas? Ilan lang ho ba ang nako-convict ng graft and corruption? Mabibilang ko sa isang kamay. Konti lang kasi ang nako-convict ng graft and corruption. Ako personally, hindi naman siguro sa kakulangan ng batas o sa hindi nakakatakot ang parusa. It's more of sino ba ang nakakasuhan. The proposed bill seeks to impose the ultimate penalty of death by firing squad on public officials from the president to the lowest barangay official. So hanggang barangay tanod, ganun ba? Convicted by the Sandigan Bayan of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder. The bill emphasizes accountability and deterrence, making it clear that public office is a public trust and any violation of that trust must be met with the severest of consequences. Hindi ho ito ang kauna-unahan na death penalty proposition para sa plunder. Actually, mga kotsero, ito may mga nagbibida-bida recently. Ito si Vic Rodriguez, tinutulak din niya ang death penalty para sa plunder. Nakatawa nga kasi hindi lang din po siya ang naunang magsabi ng ganyan. Ito rin, si De La Rosa, si Bongo, death penalty din for heinous crimes naman and plunder. I wonder kung bakit hindi siya nagtutuloy. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi siya nagtutuloy? It's because of Congress. So kahit sabihin natin na merong nagpupush, merong sumusulat ng panukalang batas, etc., etc. Minsan minsan feeling ko, lang to parang pabalat kayo, drama lang to ng mga DDS senators para sabihin na sila ay anti-corruption. Pero yung confidential call si Sara, ay nilang busisiin. Natawa nga ako dito kay Vic Rodriguez meron siyang recent na interview to si Vic Rodriguez. Pinag-usapan yung confidential funds. Tapos sabi niya, ang intelligence
intelligence funds daw ay dapat ibigay lamang sa mga ahensya na may security mandate. Tapos ang confidential funds, okay lang naman daw bigyan ng line agencies. Kasi auditable naman daw sila ng COA. Alam niyo kung ano yung kaipokritohan doon, mga kotsero? May kaipokritohan dyan na sinasabi ni Vic Rodriguez na yun. Alam niyo kung ano yung kaipokritohan na yun? Yung kaipokritohan na yun, mga kotsero, etong si Vic Rodriguez, pinagtatanggol yung confidential funds si Sara Duterte. Which, by the way, was reviewed by COA. Ito po ay pinag-aralan na ng COA. Number 1. Number 2, may notice of disallowance na ang COA. May findings na po ang COA na nagsasabi na mali ang paggamit mo sa pera na to, kailangan mong ibalik. Notice of disallowance. Kailangan mong ibalik yan. Anong sinasabi ni Vic Rodriguez? Anong sinasabi ni Bato? Anong sinasabi ni Bongo? Hindi. Wala nang okay lang yung paggamit ng confidential funds. Walang katiwalian na ginawa si Sara Duterte. Ay, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Milky si Kuya. Tapos igagaslight tayo ng mga DDS vloggers, sasabihin nila. Tingnan nyo ngayon na nangyari. 4 na intelligence officers ang pinatay ng NPA. Yan ang produkto ng inyong paghahanap sa mga totoong identity ng mga code name na ito. Ay, talaga? So, ibig niyong sabihin, okay lang maging gamitin sa corruption yung budget ng confidential funds? Okay lang i-misappropriate ng confidential funds? Alam niyo, nakakalimutan na yung usapin ng nitong impeachment sa confidential funds si Sara Duterte. Kasi may diversionary tactic sila eh. Ano yung diversionary tactic nila? Ay, yung GAA! May blanco! Diversionary tactic. Ulitin ko lang, mga kotsero. Ang BICAM report po, walang halaga yan. Ang mahalaga pong pag-aralan ay yung General Appropriations Bill. No matter how they arrived at the BICAM report, kahit yan pa yung finalized BICAM report, which, by the way, ilang senador na ang nagsasabi. Nakasama mismo sa BICAM meeting. Sila mismo ang nagsasabi, walang blanco. Ano nakasulat sa Constitution? Article 6, appropriation bill. Tulad niyan, di ba? Merong usapin ngayon tungkol diyan sa report na yan, BICAM report. Natabunan na yung issue ng impeachment. Natabunan na yung issue ng plunder. Kung talagang gusto nila De La Rosa, nila Bongo, nila Vic Rodriguez, bakit hindi nila sitahin yung confidential funds ni Sara Duterte? Well, alam na natin kung bakit. Siyempre, boss amo eh. Boss amo! Boss Amo! Sorry na po, Boss Amo! Oo, lalabanan natin yan, Boss Amo. Pero mga kotsero, paano kaya will this be a law? Itong sinasabi na death by firing squad. Ako po, personally, I don't think it will become a law. Personally, feeling ko hindi magiging batas to eh. Hindi lang dahil sa hindi paperman yan ng mga kongresista. Pero baka pumasok dito sa excessive fines and degrading and inhuman punishment ng Constitution. May provision kasi bawal yan. Bawal yung excessive fines and cruel, degrading, or inhuman punishment. Lalo na mga kotsero kung firing squad. That's degrading. So, kaya nga, di ba sa ibang bansa, merong mga death penalty na humane. Parang parang aso lang. Humane death penalty because of that. So, siguro yung nagsulat ng batas na to may have shot himself in the foot dahil dyan sa firing squad. Sana, kung talagang gusto talaga niya maipasa yan or magkaroon ng pag-asa na maipasa, dapat lang niya, hindi firing squad. Dapat ipinasok niya sa boundaries ng ating constitution, which is death penalty na hindi cruel, degrading, or inhuman. So, yun. So, I guess, malabo parang hindi may papasa. And even if may pasa, 'di ba? Let's say may pasa, baka ma-shoot down sa Supreme Court. Kasi ang firing squad is it's already considered inhumane. So, unless the death penalty is humane, walang problema. Pero ako din feeling ko, hindi rin may papasa. Kasi ang tatamaan, sila rin. Oo, sila rin ang tatamaan. So, I don't, siguro, ako susugal ako na
may mga kongresista na sasakyan yan. But realistically speaking, unless this becomes urgent, yung talagang urgent na bill ng executive, malabong mapasaya. Pero mga kotsero, wag ho natin kakalimutan. Kasi nga, dahil nga pinag-uusapan tong Bicam hulabalu, na fake news naman, kasinungalingan ni Digong, wag ho natin kakalimutan mga kotsero, na si Sara po ay may, number one, merong pagkukulang or pagkakasala sa ating lahat, sa sambayan ng Pilipino. Siya po ay nangurakot